Isang araw nilikha ng Diyos ang mga mangkukulam na may napakalalim na karunungan at pagmamahal, dahil sila ay sadyang dinisenyo upang alagaan ang mga tao, kaya nagkaroon sila ng kakayahang gumamit ng mahika. Pero ngayon, lubhang nag-iba na ang mundo dahil ang mga mangkukulam ay pinag-uusig at pinahihirapan ng mga tao na minsan ay nangakong poprotektahan sila. Sa kasalukuyan sa imperyo ng Radia, naroon si Chlo Morgan na kilala bilang Ice Witch, at si Adonis, isang batang lalaki na itinuturing na henyo sa paggamit ng teknolohiya. Pareho silang naligaw sa disyerto dahil hindi mabasa ni Chlo ang mapa, kaya hindi niya maintindihan ng maayos ang direksyon. Kaya ginamit ni Adonis ang teknolohiya upang tulungan siya at ipinakita ang eksaktong lokasyon. Pero nang makita ni Chlo ang mayabang na kilos ng binata, bigla niya itong tinamaan, lalo na nang sabihan siya nitong lipas na sa panahon dahil gumagamit pa rin siya ng pisikal na mapa sa halip na gumamit ng makabagong kagamitan. Nahihiya si Adonis dahil pagod na siyang tumakas mula sa isang lugar patungo sa iba, pero pinaalalahanan siya ni Chlo na isa siyang mangkukulam at kailangan niyang magtago palagi kung ayaw niyang mahuli ng mga tao. Napansin ni Chlo na hindi lang ito nakakadismaya sa binata, kundi nagsisimula na itong mainip sa ganitong sitwasyon. Kaya sinubukan niyang aliwin si Adonis at sinabing kailangan lang nilang makahanap ng isang lugar kung saan tinatanggap ang mga mangkukulam. Tinukso pa niya ito na dapat ay umibig siya sa isang babae na kasing edad niya. Namula si Adonis at itinangging may gusto siya kay Chlo, pero kahit ganon, patuloy siyang namamangha sa ugali ng dalaga na patuloy na nakangiti kahit palagi silang hinahabol. Pero biglang naputol ang katahimikan nang dumating ang isang eskwadra mula sa Imperyong Radia at sinimulang habulin sila. Sa loob ng imperyo, binalaan si Emperor Goth na huwag maging padalos-dalos sa paghuli sa Ice Witch dahil kaya nitong talunin ang buong hukbo ng walang kahirap-hirap, pero dahil sa kayabangan ng emperador, sinaktan pa niya ang kanyang tauhan. Kalaunan napatunayan na tama ang babala dahil walang hirap na nilipol ni Chlo ang buong eskwadra. Naiinis si Adonis kay Chlo dahil ginagawa nito ang lahat at hindi siya pinapayagang lumaban, pero pinatunayan niyang kaya rin niyang gumamit ng mahika at hinamon si Chlo, ngunit hindi siya pinansin ng dalaga. Alam ni Adonis na hindi siya pinapapasok ni Chlo sa laban dahil alam nitong kaya niyang pumatay para protektahan siya, habang si Chlo ay patuloy na sinusubukang protektahan ang mga tao. Dahil dito na antig ang damdamin ni Adonis at napaluha siya, kaya niyakap siya ni Chlo ng buong puso. Pero biglang naantala ang lahat nang biglang ma-activate ang isang taga-subaybay at nagsimulang maging magulo ang lahat. Biglang tinamaan ng kidlat sina Chlo at Adonis, at natakot si Chlo dahil matagal na niyang pinaghihinala ang ginagawa ng imperyo ang ganitong teknolohiya, ngunit hindi niya alam na ganap na pala nila itong napaunlad. Samantala sa gitna ng imperyo, nagsalita ng buong sigla ang emperador sa harap ng mga mamamayan, sinabing hindi siya nagsasalita bilang pinuno kundi bilang isang ordinaryong tao. Sinubukan niyang kumbinsihin ang mga mamamayan na hindi na nila kailangang yumuko sa mga mangkukulam dahil sobrang umunlad na sila sa teknolohiya at hindi na kailangang umasa sa mahika. Pagkatapos nito inihayag ng emperador na oras na upang lipulin ang mga mangkukulam para muling pamunuan ng mga tao ang mundo. Pagkatapos ng talumpati, ibinaba ng kidlat sina Chlo at Adonis sa gitna ng lungsod sa harap ng lahat. Nang makita ni Adonis na lalong lumalala ang sitwasyon, agad niyang naisip na kailangan niyang kumilos upang mailigtas si Chlo. Sinabi niyang tumakas ito pero agad siyang hinuli ng mga gwardya. Dahil dito tinakot ni Chlo ang emperador at sinabing wawasakin niya ang imperyo kung hindi nito pakakawalan si Adonis. Ngunit hindi ito sineryoso ng emperador kaya nagsimula siyang magbikas ng isa sa kanyang pinakamakapangyarihang orasyon kahit nilinaw niyang wala siyang intensyong manakit ng sinuman. Sa gulat ng lahat, biglang naglaho ang orasyon ni Chlo at sinabi ng emperador na nalampasan na ng agham ng tao ang kapangyarihan ng mga mangkukulam. Ipinakita niya na mayroon na silang teknolohiyang kontra mahika at pinagtawanan si Chlo, sinasabing dapat na siyang matakot sa mga taong minsan niyang pinrotektahan. Samantala sinubukang gumamit ni Adonis ng mahika pero nabigo siya. Sinabi ng emperador na sasakupin ng mga tao ang mundo at pagkatapos ay ipinahiya niya si Chlo sa harap ng lahat. Lalong nagalit si Adonis nang makita ang pag-aabuso, pero lalo lang itong nagpautos sa emperador na ipapatay siya. Agad namang nagmakaawa si Chlo na patawarin si Adonis at kunin ang buong pananagutan, gumawa pa siya ng kwento na si Adonis ay isang batang tao na kanyang dinukot upang maging alipin at wala siyang dugong mangkukulam, kaya hindi siya dapat usigin. Tinanggap ni Chlo ang parusa at sinabing karapat dapat ang mga mangkukulam sa pag-uusig. Nagkatitigan silang dalawa at tahimik na nagpaalam, nagbalik tanaw sa magagandang alaala, pero biglang natigil ang lahat nang walang awa siyang pinaslang ng emperador.
Lalong nakakasindak dahil lahat ng tao ay nag-record ng nangyari na parang isang palabas. Doon nagsimula ang Kingdoms of Ruin. Pagkalipas ng 10 taon, sa kabisera ng imperyo ng Rhaedia, ilang babaeng nakatanikala ang nag-agawan sa isang pirasong tinapay. Nakita ito ni Deroka kaya ibinahagi niya ang kanya upang matapos ang alitan. Pinapakita niyang sa bilangguan ang unang nawawala ay ang kagandahang asal. Ngunit biglang inagaw ng mga preso ang tinapay mula sa kanya. Parang hindi pa sapat sinabi nilang tumigil na siya sa pakikialam, pagkatapos biglang lumitaw ang kaibigan niyang si Ana. Sinabi ni Ana na ibinahagi na niya ang parte ng kanyang pagkain, pero pinatunayan ni Deroka na siya ang pinakamatamis sa lahat dahil hindi niya iniintindi ang magutom basta nakakapagbahagi siya. Biglang pumasok ang mga gwardya at hinahanap ang bilanggo numero 218. Nang makita niyang iyon ay si Ana agad siyang pumalit sa kaibigan. Dinala si Deroka sa ibang silid kung saan niya nakilala si Parpulu ang pinuno ng mga gwardya. Nang makita siya ng lalaking iyon agad niyang inutusan ang babae na maghubad dahil ibinebenta raw ang mga babaeng bilanggo para sa masasamang layunin. Ginamit ni Deroka ang tamang sandali para patayin si Parpulu at bago siya umalis kinuha niya ang cellphone nito. Mabilis siyang tumakas at ginamit ang telepono para buksan ang mga selda, ginaya niya ang boses ni Parpulu para gumana ang voice command at matagumpay niyang pinalaya ang lahat ng bilanggo. Pero nang makarating siya sa huling piitan biglang naipit siya hanggang sa kusang bumukas ang huling selda at lumabas si Adonis na nakulong pala roon. Agad siyang pinalaya ni Adonis at nagdulot ito ng takot sa mga gwardya dahil siya ang pinakadelikadong bilanggo. Sinunod ni Adonis ang kanyang galit at pinatay ang lahat ng gwardya. Pagkatapos ay tinanggal niya ang mga gapos ni Deroka at umalis ng walang paliwanag. Samantala ipinaalam ng mga tagapagtanggol ng seguridad sa mga mamamayan ang nangyari at sinabing hindi ito ensayo. Inutusan ni Himado ang direktor ng pambansang seguridad ang isa sa kanyang tauhan na kumilos, ngunit binalaan siya ni Yuki na huwag magpadalos-dalos dahil ang kapayapaan ay bunga ng pamumuno ni Emperor Eckhout. Umalis agad ang tauhan at samantala nadiskubre ni Parpulu na ninakawan ang bodega ng mga kumpiskadong gamit, na labis niyang ikinabahala dahil yon ay mataas ang seguridad. Sa loob ng bodega naroon ang isang napakapanganib na artipakto, ang balahibo ni Adonis. Habang nangyayari ito nagsimula si Adonis na sirain ang buong lungsod gamit ang kanyang mahikal na pagsusulat. Pinapatay naman ng hukbong tagapagpatupad ang mga tumakas na bilanggo pero ang tunay nilang target ay si Adonis. Nalaman ni Eckhout kung saan siya naroroon kaya umalis siya papunta roon at bago umalis pinaslang niya si Parpulu. Kahit nakamit niya ang paghihiganti alam ni Adonis na hindi matutuwa si Chlo sa kanyang ginagawa, pero hindi niya malilimutan ang nangyari 10 taon na ang nakalipas. Pagkatapos nito lumitaw mula sa lupa ang isang dambuhalang higante na kanyang sinumon, sinisira nito ang lahat habang nagsisilbing sasakyan ni Adonis. Layunin niyang makarating sa Janus upang maghiganti sa emperador. Dahil dito napilitan si Yamato na ideklara ang estado ng emerhensya at gamitin muli ang aparatong kontra mahika na ginamit 10 taon na ang nakaraan, kahit walang naniniwalang gumagana pa ito. Patuloy na lumalapit si Adonis sa sentro ng lungsod sa isang epic na paraan at lalong nababahala si Yamato. Isang flashback ang nagpakita kung bakit niya kayang gawin ang lahat ng ito, kahit siya ay isang alagad pa lamang noon. Ginugol ni Adonis ang 10 taon sa pag-aaral ng agham sa kanyang isipan, sinusuri ang bawat posibleng paraan para sa kanyang paghihiganti. At nalaman din na hindi talaga siya isang mangkukulam, pero kaya niyang gamitin ang mga pormulang mahikal na halos katulad ng mahika. Sa kasalukuyan nagpapatuloy ang kanyang pagpatay, ngunit napagtanto niyang ang paghihiganti ay hindi nagbibigay ng kapayapaan. Natuklasan ang mga puwersa ng seguridad na si Adonis ay nasa palad ng higante, kaya binomba nila ito ng mga bala at proyektil. Samantala iniligtas ni Deroka ang isang bata at nagpasya siyang tumulong. Habang nagrereklamo naman ang emperador sa ingay sa labas dahil ginising siya, ipinakita ring labis ng humina ang kanyang kalusugan pero tinatanggap niya ito bilang parusang mula sa Diyos. Dumating ang ulan at sinabi ng kanyang asawa na huhugasan nito ang pagod ng mga taon, hinalikan siya nito sa noo at tinawag na bulaklak na namulaklak sa gitna ng karahasan. Samantala pinatay ni Adonis ang isang sundalo gamit ang sariling kamay, nagsisi ang sundalo na hindi niya ito pinatay noon, hindi niya alam na ganoon din ang hangad ni Adonis. Dumating si Deroka at pinakiusapan si Adonis na tumigil na dahil sobra na ang dugo ng mga inosente, pero pinaslang pa rin niya ang sundalo. Natakot si Deroka sa nakita niyang halimaw sa puso ni Adonis, ngunit lalo lang itong ikinatawa ng binata. Ayon kay Adonis lahat ng tao ay masama walang eksepsyon. Sinabi ni Deroka na hindi kailanman papayag si Chlo sa ganoong pananaw, kaya nagalit si Adonis.
Nagsimulang kamuhian ni Adonis si Deroka dahil akala niya ay binobola lang siya nito, ngunit sinabi ng babae na isa rin siyang mangkukulam at ginamit ang kanyang mahika bilang patunay. Nagulat si Adonis at halos hindi makapaniwala. Alam ni Deroka na tila baliw ang sinasabi niya pero pinangako niyang totoo ang lahat. Ayaw maniwala ni Adonis dahil hindi siya makapaniwalang may buhay pang mangkukulam. Sinabi niyang walang makakabuhay muli kay Chloe, pero nabigla siya nang marinig ang revelasyon ni Deroka. Isang plano ang nabunyag para buhayin si Chloe, at literal na infiltrate si Deroka sa lugar para isagawa ito. Pero biglang pinaslang siya sa mismong sandaling iyon. Isang flashback ang bumalik sa nakaraan, ipinakita kung paano naranasan ni Deroka ang kalupitan ng mga sundalo ng imperyo. Sa kabutihang palad iniligtas siya ng isang mangkukulam na si Mia bago siya mahuli. Pero nalaman ng mga mangkukulam ang katotohanan sa masakit na paraan, nang subukan nilang ipagtanggol ang sarili gamit ang mahika, ngunit nalaman nilang kayang labanan ng teknolohiya ng tao ang kanilang kapangyarihan. Sinabi ni Mia kay Deroka na ang mangkukulam na si Ophelia na nakatira sa labas ng bayan ay maaaring makatulong, pero dahil sugatan siya hindi siya makakasama. Nalungkot si Deroka pero naglakad pa rin patungo sa destinasyon, habang si Mia ay naiwan sa mga kamay ng mga sundalo. Sa kasalukuyan ginamit ni Deroka ang huling hininga niya para ipaliwanag kay Adonis ang ritual na makapagbabalik kay Chloe, pero biglang dumating ang mga sundalo at pinatay siya. Ginamit ni Adonis ang kanyang mahikal na pagsusulat para labanan sila, at ginaya pa niya ang bawat atake ng mga sundalo. Pinatunayan niyang kahit ilang ulit pa nilang subukan hindi nila siya matatalo. Pinaslang niya ang lahat ng kalaban at pati ang sniper na bumaril kay Roka. Nag-utos si Direktor Yamato na tawagin si Yuki at buhayin ang ES device, ang tuktok ng agham na minsang gumapi sa mga mangkukulam. Masiglang pumunta si Yuki dahil gusto niyang makatulong sa kanyang kapatid, pero nag-alala ang direktor. Tinutulan siya ng grupo ng mga siyentipiko na pinamumunuan ni Theta, kaya tinawagan ni Yuki ang kanyang kapatid upang ipaliwanag ni Theta ang sitwasyon. Nagulat ang direktor nang marinig na ang ES device ay itinuturing na delikado at tanging ilang tao lang ang nakakaalam nito. Sinabi ni Theta na ang aparato ay nakakasama sa mga tao at maaaring magdulot ng matinding pinsala sa kalikasan at tanging mga mangkukulam lang ang makapagliligtas sa kanila kung sakali. Pero palihim pa ring pumunta si Yuki para activate ang device dahil naniniwala siyang kaya ni Adonis na wasakin silang lahat. Sa kabila ng pagsubok ni Theta nagtagumpay si Yuki, kaya biglang nawala ang bisa ng mahika ni Adonis. Pero dahil dito nasugatan ng malubha si Yuki at Theta. Iniutos ng babae kay Yamato na kailangang mahuli si Adonis kahit ano pa ang mangyari. Sinamantala ng mga sundalo ang pagkakataon para habulin siya, at isa sa mga babae sa tropa ang nanguna. Biglang gumuho ang gusali at naiwan si Adonis kasama ang babae. Sa isang mabilis na laban tinapos siya ng babae sa isang hampas, at bumalik siya sa grupo dala ang patunay ng tagumpay. Nagdiwang ang buong lungsod sa pagkamatay ni Adonis kahit marami ang nasawi sa laban. Nagsalita si Direktor Yamato at pinuri ang lahat, pero binalaan silang hindi pa tapos ang lahat, kailangang hanapin ang katawan at tulungan ang mga biktima. Habang tinitignan niya sa kamera ang babaeng pumatay kay Adonis nalaman niyang isa pala itong bagong recruit. Bago pa nila siya sa atin ito pinatigil sila ng direktor at inutusan na makipag-ugnayan kina Theta at Yuki agad. Inihayag ng emperador sa buong bayan ang kwento ni Adonis at humingi ng tawad sa publiko dahil hindi niya ito pinatay noon pa. Makalipas ang ilang araw ipinagpatuloy ng ahensya ng intelihensya ang investigasyon hanggang sa makatanggap si Oz ng nakakagulat na balita mula kay Charmy, ang ulo ng investigasyon. Lumabas na ang bangkay na nakita sa labanan ay peke. Isang flashback ang nagpakita na ang pagpatay kay Adonis ay isang palabas lamang, gawa ng grupo ng mga mangkukulam. Si Anna, ang babaeng kasama ni Deroka sa bilangguan, ang nagplano ng lahat upang magamit ni Ophelia ang spell ng teleportasyon. Nagising si Adonis, bumagsak sa lupa, at niyakap siya ni Ophelia. Nang tumingin siya sa paligid na pagtanto niyang nasa lupain siya ng mga mangkukulam at wala na siyang dapat katakutan. Kalaunan ipinaliwanag ni Ophelia kay Adonis ang maraming bagay, pero bawat sagot ay nagdadala ng panibagong tanong. Ginamit ni Adonis ang pagkakataon para alamin ang nakaraan ni Chloe, dahil sinabi ng babae na umalis siya sa bansa ng mga mangkukulam nang hindi niya kagustuhan. Sinabi ni Ophelia na siya mismo ang nagpalayas kay Chloe, dahil nilabag nito ang pinakamalaking batas, ang pagtuturo ng mahika sa isang tao. At ang taong iyon ay walang iba kundi si Adonis mismo. Pagkatapos nito ipinakita ni Ophelia ang balahibo ni Adonis at agad siyang nataranta. Sinabi niya na ang balahibo ay obra maestra ng isang henyo, at tanging isang mangkukulam na kasing galing ni Chloe ang makakagawa niyon.
Dahil sa mahika na nasa loob ng balahibo, kayang kontrolin iyon ni Adonis. Pinaalala ni Ophelia na may paraan pa para buhayin si Chloe, at sinabi rin niyang ligtas sila sa mga tao, dahil 10 taon na ang nakalipas mula nang itinayo nila ang Luna Milla. Isang mahiwagang lugar ang itinayo upang itago ang mga mangkukulam mula sa mga tao. Pagkatapos nito iniwan ni Ophelia si Adonis kay Mido, isang punong may kakayahang lumikha ng mga mangkukulam. Si Mido ay ang huling puno ng kanyang uri dahil winasak na ng mga tao ang lahat ng iba pa. Ipinaliwanag din niya na ang punong ito ay hindi lang lumilikha ng mga mangkukulam kundi may kakayahan ding hubugin ang mga alaala at kaisipan. Dahil dito naisip ni Adonis na maaaring gamitin ang puno upang buhayin si Chloe sa pamamagitan ng mahika. Pagkatapos nito umalis si Ophelia at binigyan siya ng oras para mag-isip. Humiga si Adonis sa damuhan habang nag-isip pero biglang lumapit si Ana para makipag-usap. Naging bastos siya at malamig, sinabi niyang wala siyang dapat ipagpasalamat. Nagalit si Ana dahil isinakripisyo ni Deroka ang sarili para iligtas ang taong katulad niya, lalo pang pinalala ni Adonis nang sabihin niyang kusa namang ginawa iyon ni Deroka at wala siyang hinihingi. Sinabi pa niyang ginagamit lang siya ng mga mangkukulam para sa sarili nilang interes at hindi nila tinutulungan si Chloe ng walang kapalit. Nabigla si Ana dahil tama ang deduksyon ni Adonis, gusto nilang buhayin si Chloe dahil siya lamang ang may kakayahang gumawa ng mga mahikal na balahibo at balak nila itong gamitin upang akitin ang ilang tao na kumampi sa kanila. Nakiusat si Ana kay Adonis na tulungan sila pero sinabi niyang tutuparin niya lang ang ritual para buhayin si Chloe at hindi siya nangangakong tutulungan sila maliban na lang kung hihilingin ni Chloe mismo. Sinimula ni Ophelia ang seremonya, gumuhit siya ng mahiwagang bilog upang buhayin si Chloe at ginamit ni Adonis ang kanyang panulat upang maisakatuparan ito. Dahan-dahang bumalik sa kanya ang mga alaala, ang bawat masasayang sandali nila ni Chloe, pati ang mga sakit at trahedya na pinagsamahan nila. Habang naaalala ang lahat, napagtanto ni Adonis na hindi niya kayang makita ulit ang pagdurusa ni Chloe, kaya sa halip na siya ang buhayin, pinili niyang ibalik si Deroka. Umiiyak siyang humingi ng tawad kay Chloe dahil hindi niya ito muling binuhay, ngunit sinabi niyang hindi pa siya handang makita itong masaktan muli. Nagulat ang lahat ng mga mangkukulam sa desisyon niya, pero natuwa si Ana. Sinabi ni Adonis na may utang siya kay Deroka at gusto niyang tuparin yon. Lumapit siya kay Deroka at sinabi na wala na siyang utang, pero hindi niya maintindihan ang ibig sabihin. Nagalit si Ophelia dahil winasak ni Adonis ang planong pinaghirapan nila sa loob ng maraming taon at pakiramdam niya ay nasayang lahat ng kanilang sakripisyo. Pero bago pa siya makapagsalita, nagulat siya sa ginawa ni Adonis. Pinapasok niya ang mga tao sa kanilang lugar at sinabog ang huling mahiwagang puno, isang nakakagulat na pagbaling ng kwento. Nagkagulo ang lahat, naghanda ang mga mangkukulam upang ipagtanggol ang sarili at lumaban ng buong lakas. Sinalakay ni Adonis si Yamato, ngunit pinakiusapan siya ni Deroka na tumigil na, habang ipinakita ng mga mangkukulam na hindi sila mahihinang biktima dahil walang pag-aalinlangan nilang winawasak ang mga tao. Samantala sa punong himpilan ng Janus, nalaman na ginagamit ng mga mangkukulam ang isang lumang satellite upang makatakas mula sa mundo, at ginamit nila ang kanilang kapangyarihan upang itago ito sa pamamagitan ng Luna Milla. Nagalit ang mga pinuno dahil kailangan nilang ipaliwanag ito sa mga mamamayan. Ipinahayag ni Shiro Sagi, ang direktor ng intelihensya, na panahon na upang lipulin ang mga mangkukulam magpakailanman. Isang flashback ang nagpakita na nasa bingit ng kamatayan si Yuki, kaya labis ang galit ni Yamato kay Adonis. Sumiklab ang matinding labanan, winasak ni Yamato ang dam ng Luna Milla at halos lipulin ang lahat ng mangkukulam. Isinakripisyo ni Ana ang sarili upang iligtas si Deroka, habang unti-unting namamatay ang iba. Naglaban ng matindi sina Adonis at Yamato, at bago pa ibigay ni Yamato ang huling hampas lumabas si Deroka at pinigilan siya. Ipinakita niyang kakaiba ang kanyang mahika, kaya niyang kontrolin ang puso ng tao sa pamamagitan ng pag-ibig. Ngunit hindi ito mahika ng manipulasyon, kundi ng pagkalinga. Pinigilan niya ang mga sundalo ng hindi pinapatay, at nakiusap kay Yamato na itigil na ang pagpatay. Pero ipinagkanulo siya ni Yamato at muling umatake. Sa kabila nito pinatawad siya ni Deroka, at ginamit ang mahika upang paalalahanan siya ng kanyang mga alaala, upang muling pukawin ang kanyang puso. Nang handa na sanang umatras si Yamato, bigla siyang pinaslang ni Adonis. Samantala sa imperyo ng Rhaedia, nakatanggap ng ulat ang emperador tungkol sa kanyang lumalalang kalagayan dahil apektado na ang kanyang isip. Kumilos siya na parang bata nang makita ang kanyang asawa, at doon nalaman na ang babae ay isang mangkukulam.
Ginamit ng babae ang parehong uri ng mahika ni Deroka upang kontrolin ang emperador, hanggang sa tuluyang mabaliw ito at gumawa ng kahindik-hindik na krimen ayon sa utos ng mangkukulam. Pagkatapos ay sinimulan niyang kontrolin ang lahat ng tao sa palasyo, at sa isang nakagugulat na revelasyon, nalaman na ang babaeng ito ang may pakana ng lahat mula pa sa simula, at si Yuseji ang direktor ng intelihensya ay matagal nang nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Kahit ginawa niya ito ng kusa, ipinakilala ang mangkukulam bilang si Dorothea, ang mangkukulam na kayang tumawid sa iba't ibang mundo. Samantala sa gitna ng labanan, inutusan ni Adonis si Deroka na panatilihing aktibo ang kanyang mahika dahil gusto niyang lipulin ang lahat ng sundalo sa paligid. Kahit nakiusap si Deroka, nagpatuloy si Adonis sa pagpatay hanggang sa maligo sa dugo ang buong lugar. Ginamit pa niya ang katawan ni Yamato para magpadala ng mensahe sa punong himpilan ng Enes dahil balak niyang gamitin ang isa sa mga portal nito para makabalik sa mundo. Napagtanto ni Ophelia na planado ni Adonis ang lahat at ginamit lang niya sila para sa sariling paghihiganti. Nagbukas ng portal ang Janus at tumalon si Adonis dala si Deroka sa kabila ng kagustuhan nito. Pero hindi nalinlang ng Janus ang kanyang panlilinlang at agad silang nagpaputok sa portal. Laking gulat nila nang malaman na binago ni Adonis ang coordinates gamit ang cellphone ni Yamato, kaya hawak na niya ngayon ang isang makapangyarihang kasangkapan. Pagkatapos nito, labis na nalungkot si Deroka sa ginawa ni Adonis dahil pangarap niyang pag-isahin muli ang mga mangkukulam at mga tao. Naniwala siyang si Adonis ang tutulong sa kanya dahil siya ang alagad na pinagpustahan ni Chlo ng lahat. Pero sagot ni Adonis na wala ni isang tao ang kasing halaga ni Chlo at ang tanging nais niya ay wasakin sila. Sinabihan siya ni Deroka na huwag umasta na parang bata dahil isinakripisyo ni Chlo ang sarili upang mabuhay siya ng payapa at hindi upang gugulin ang buhay sa galit at paghihiganti. Biglang nawalan ng malay si Adonis dahil sa mga sugat, pero mas nakakatakot ang pagdating ng grupo ng mga biker. Ang huling nakita niya bago mawalan ng malay ay si Deroka na humihingi ng awa. Kinabukasan nagising si Adonis at napagtanto niyang ginamot ng mga biker ang kanyang sugat. Ipinaliwanag ng leader ng grupo na nasa disyertong tinatawag na Wasteland sila, isang lugar na hiwalay sa makabagong lipunan ng imperyo. Narinig ni Adonis ang tinig ni Deroka at nataranta, pero nang puntahan niya ito, napagtanto niyang walang dapat ipag-alala dahil natututo lang itong magmaneho ng motorsiklo. Kinagabihan nagdaos ng salu-salo si Punch upang salubungin ang mga bisita, masayang nakihalubilo si Deroka at naglingkod sa mga taga-disyerto, pero nanatiling tahimik si Adonis dahil hindi pa rin siya nagtitiwala sa iba. Naging sentro ng kasiyahan si Deroka at pinatawa ang lahat, pero biglang isa-isa silang nahimatay, kaya nalaman niyang ginamit ni Adonis ang isang orasyon. Pinakiusapan niya ito na huwag gumawa ng karahasan dahil mababait ang mga tao roon, ngunit sinabi ni Adonis na hindi niya layuning saktan sila dahil hindi niya sila itinuturing na tao. Hindi nagalit si Deroka, sa halip sinabi niyang kailangan nilang magtulungan upang malampasan ang mga pagsubok. Umalis si Adonis at sinabing ayaw lang niyang maging katulad niya si Deroka. Kinabukasan kinausap si Deroka ni Punch at pinayuhan habang nasa emosyonal na pagkalito siya, ganoon din si Adonis na pinipilit kalimutan ang damdamin. Sinabi ni Punch na kilala niya noon sina Adonis at Chlo dahil tinulungan nila siyang makatakas mula sa Rydia, kaya pinayuhan niyang sundin niya ang puso dahil siya ang pag-asa ng sangkatauhan. Kinuha ni Deroka ang motorsiklo at hinabol si Adonis. Samantala naghahanda ang mga mamamayan ng Rydia para sa bagong koronasyon dahil opisyal nang inanunsyo ang pagkamatay ng emperador. Maingat na inihanda ni Oz ang talumpati upang ipakita si Emperor Goth bilang isang bayani at idinaraos ng imperyo ang ingrandeng pagtitipon upang ipakilala si Dorothea bilang bagong emperatriz. Ngunit higit pa sa isang pinuno, ipinakita siya bilang isang idolo sa isang malaking palabas ng musika at agad siyang minahal ng buong bayan. Sa isang templo sa malayong lugar, pinanood ng mga monghe ang palabas at nabahala dahil alam nilang si Dorothy ay isang mangkukulam. Napatay na pala niya ang ilang kasapi ng Janus na maaaring magbunyag ng katotohanan. Samantala hinahabol ni Usagi si Adonis sa disyerto, pero mahusay nitong tinatago ang lokasyon kaya hindi siya matagpuan. Habang naglalakbay sakay ng motorsiklo sina Adonis at Deroka, napagkasunduan nila ang bagong alyansa upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Tinanong ni Adonis kung totoo bang kaya ni Deroka kontrolin ang mga lalaki gamit ang mahika, at nang umamin ito, nagtanong siya kung bakit hindi ginamit iyon sa kanya noong una pa lang, at agad din niyang nasagot sa sarili ang tanong. Matapos ang mahabang paglalakbay, narating nila ang Sandland, isang abandonadong bayan sa disyerto. Kahit sira na ito, nagpasya si Adonis na silipin ang paligid. Ipinakita ni Deroka na binigyan siya ni Punch ng bag na may maraming kagamitan para sa biyahe.
Pumasok sila sa pinakamalaking gusali sa bayan na dating himpilan ng pulisya. Doon nagsimulang kabahan si Deroka dahil pakiramdam niya ay may kakaiba habang umaakyat sila sa hagdan. Nakakita si Deroka ng tunay na dahilan para matakot dahil isang multo ang biglang lumitaw sa harap nila. Pero agad siyang pinakalma ni Adonis at ipinaliwanag na isa lamang itong hologram na ginagamit para magbigay ng direksyon. Nagpatuloy sila sa pag-ikot sa lugar na tila walang kakaibang nangyayari, hanggang sa makarating sila sa mga selda ng estasyon, kung saan isang mahiwagang tinig ang narinig ni Adonis na agad niyang ikinabahala. Tulad ng isang eksenang anime, nagpa siya silang imbestigahan sa kabila ng takot. Doon nila nakita na ang may pakana ay isang bilanggo na matagal nang nakahiwalay sa mundo. Abala ito sa pagtugtog ng musika hanggang sa magulat nang makita ang dalawa. Napansin ni Adonis na tila may itinatago ang lalaki kaya nagpa siya siyang umalis. Ipinaliwanag ng lalaki na matagal nang umalis ang lahat ng taga-bayan papuntang Rhydea dahil sa pagkamangha nila sa teknolohiyang umusbong doon. Tinanong ni Adonis ang daan patungo sa pinakamalapit na lungsod at umalis agad, habang si Deroka ay nakiusap na tulungan ang lalaki. Ngunit sinabi ni Adonis na wala nang magagawa dahil matagal na itong naghihintay ng kamatayan matapos mawalan ng pinakamamahal. Ang asawa ng lalaki ay pinaratangang mangkukulam at hindi na muling nakalaya, kaya pinili niyang maghintay ng parehong kapalaran. Pagkatapos ng karanasang iyon, nakarating sina Adonis at Deroka sa Memuida, isang malaking lungsod sa paligid. Alam ni Adonis na marami siyang makakalabang kalaban dahil dating daanan iyon ng mga hangganan, pero plano niyang gamitin ang pagkakataon para makakuha ng mga mapapakinabangang kagamitan. Gayunman ang lungsod ay sira at halos walang tao. Biglang napansin ni Deroka ang isang babaeng sugatan, kaya dali-dali siyang tumulong sa kabila ng babala ni Adonis, ngunit nalaman nilang isa pala itong robot. Mabilis na inayos ni Adonis ang sitwasyon at sinermunan si Deroka sa pagiging padalos-dalos. Pumasok siya sa isang gusali upang magmasid at inutusan si Deroka na magbantay, pero dahil natatakot itong mag-isa sumunod siya kay Adonis ng palihim. Agad siyang napansin ni Adonis at muli siyang pinagalitan. Ilang sandali pa nakarating sila sa isang silid na may masangsang na amoy, at doon nila nadiskubre ang dahilan, ang Memuida ay naging isang malungkot at sirang bayan. Ang mga laruan na ipinadala ng Rhydea upang libangin ang mga mamamayan ay naghihirap na dahil hindi nila kayang labanan ang kanilang likas na katangian. Naduwal si Deroka sa nakita kaya sa unang pagkakataon ipinakita ni Adonis ang kaunting habag. Samantala sa kabilang dako dalawang ninja ng Suzur na kilala bilang 5 at 6 ang palihim na gumagala sa imperyo, pero nang makita nilang mahigpit ang pagbabantay agad silang lumaban at natapos ang laban sa loob ng 5 segundo. Matapos noon nakita ni Adonis na labis na apektado si Deroka sa mga nangyari, kaya ipinaliwanag niya ang pinagmulan ng lahat gamit ang ilang posas. Pinaalalahanan niya si Deroka kung paano sa imperyo ng Rhydea ikinulong ang mga babae upang ibenta sa madidilim na layunin. Sinabi niyang likas sa isang lipunang bulag sa kasiyahan ang gumawa ng ganitong kasamaan, ipinagpalit ng mga lalaki ang kababaihan para sa mga robot na tutugon sa kanilang pagnanasa. Kaya tuluyang nawala ang kakayahan nilang magparami at bumagsak ang sangkatauhan. Matapos ito nagpasya si Adonis na tapusin ang pagdurusa ng mga robot at hiniling kay Deroka na tumulong sa paggawa ng aparato gamit ang loudspeaker at mahika. Matagumpay nilang nawasak ang mga electronic brain ng mga nilalang ng Memuida, pero pinapanood pala sila ng dalawang ninja ng Suzur na may utos na hulihin si Adonis kapalit ng marangyang tirahan. Alam ng mga mangkukulam na hindi sila dapat magpakampante dahil hindi ordinaryong kalaban si Adonis, kaya tahimik silang naghanda. Ngunit bago pa man makilos ay humarang si Usagi. Hindi alam ni Deroka at Adonis ang nangyayari dahil abala silang nag-uusap tungkol sa malalalim na paksa, pero dumating si Usagi at biglang nagbago ang kapaligiran sa presensya niyang nakakatakot. Lalo itong nagpasigla kay Adonis. Sinusubaybayan ng ahensya ng intelihensya ang buong pangyayari matapos nilang matunton ang coordinates na ginamit ni Adonis mula sa cellphone ni Yamato. Ipinakita rin na nawawala ang dalawang ninja dahil napatay na pala sila ni Usagi, at nang ikwento niya ito sa malamig na paraan lalong natakot si Deroka. Bigla siyang umatake kay Adonis na hindi man lang nakabasa ng kanyang mga galaw. Nang makita ang bilis ng kalaban na pagtanto ni Adonis na hindi siya karaniwang tao kundi isang cyborg. Napatunayan niya ito nang makaiwas si Usagi sa isang dambuhalang atake. Tinangka ni Deroka na gamitin ang kanyang mahika at pansamantalang natigilan si Usagi, pero agad itong gumalaw muli. Nagulat siya sa uri ng mahika ni Deroka at naalala si Dorothea na lalo namang nagpagulo kay Adonis. Kalaunan nalaman nilang hindi tinatablan si Usagi dahil nasa ilalim siya ng ibang mahika at dahil isa siyang cyborg.
Nang makita ni Adonis ang sitwasyon, sinabi niya kay Deroka na umalis dahil wala siyang silbi kung hindi niya magamit ang mahika, pero agad niyang napagtanto na parang inuulit niya ang mga salita ng emperador noon kaya binawi niya ito. Nagulat siya nang makita ang tapang ni Deroka na handang lumaban sa tabi niya nang walang pag-aalinlangan, kaya nagpasya siyang magtiwala at gumamit ng mahika upang lumikha ng mga sandatang magagamit sa labanan. Bago magsimula ang matinding sagupaan, ipinaliwanag ni Adonis na ang espada ni Deroka ay kayang sirain o butasin ang anumang elemento kaya kailangan niya itong gamitin ng maingat, binigyan pa siya ng isang maliit na gabay sa paghawak nito. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Usagi at agad na umatake, bumagsak sa kanila ang ulan ng mga kamay na bakal na parang may sariling isip dahil gumagalaw ang mga ito ng walang pattern. Nang makita ni Adonis na si Deroka ang pinupuntirya ng lahat ng atake, agad siyang gumanti, ngunit iyon pala ang plano ni Usagi upang pagsabayin silang dalawa sa isang lugar at bombahin ng malalakas na atake. Mabuti na lang at nabasa ni Adonis ang kanyang taktika, at agad na lumikha ng proteksyong hadlang na kalaunan ay naging isang mahiwagang globo, ginamit niya ito upang kontrahin ang mga pag-atake. Dahil sa mekanikal na katawan ni Usagi, hindi siya nahirapan sa una, ngunit iyon ay panlilinlang lamang dahil may nakahandang plano sina Adonis at Deroka. Nagtagumpay silang sorpresahin si Usagi, ngunit hindi nila naibigay ang huling hampas, nakawala ito at itinapon silang dalawa. Hindi sumuko si Adonis at nakulong niya si Usagi sa isang kulungang gawa sa mahika, ngunit may natitirang kamay na gumagalaw kaya nakatuon si Usagi sa pagpigil sa pagsusulat ng mahika ni Adonis. Nang makita ni Deroka ang panganib, nilakasan niya ang loob upang ibigay ang huling hampas, pero nahulaan ni Usagi ang kanyang galaw at ginamit ang isang kamay upang pigilan siya. Sabay niyang naipako si Adonis sa lugar at pinigilan ang kanyang mahika, at nang makawala si Usagi, ginawa niya ang isang kasuklam-suklam na krimen sa harap nila. Nataranta si Adonis sa nakita, ngunit nakawala rin siya at dali-daling tumakbo upang tulungan ang kanyang kasama. Ngunit huli na, nahulog si Deroka at nang makalapit siya, nakita niyang duguan ito at nawalan ng paningin. Napuno ng takot si Adonis habang pinipigilan ang pagdurugo, ngunit wala siyang maisip na paraan. Sinubukan siyang pakiusapan ni Deroka na tumakas dahil baka mapatay siya, ngunit nilamon siya ng galit at pagnanais na maghiganti. Lalo pang ginatungan ni Usagi ang kanyang puot sa mga pang-uuyam, kaya tuluyang nabaliw si Adonis sa labanan. Habang nagwawala siya, naisip niyang kailangan niyang bumili ng oras upang maisalba si Deroka, kaya ginamit niya ang bawat atake upang ilihis si Usagi. Sa isang matalinong galaw na iligtas niya si Deroka at dinala sa ligtas na lugar, ginamit niya pa ang apoy mula sa kamay ng robot ni Usagi upang isara ang sugat nito. Sa kabila ng sakit, nagtagumpay siyang mapigil ang pagdurugo, ngunit nawalan ng malay si Deroka. Labis itong dinamdam ni Adonis, ngunit hindi siya tumigil, ginamit niya ang kanyang balahibo upang tumawag ng panibagong nilalang. Nabigla si Usagi nang lumitaw ang dambuhalang higante na minsan nang ginamit ni Adonis upang sirain ang imperyo ng Radia. Binalaan si Usagi ni Charmy na tumakas dahil hindi masukat ang lakas ng nilalang, ngunit binaliwala ito ng direktor. Sinabi ni Adonis na siya mismo ang magpaparusa kay Dorothy, at nagpatuloy ang labanan hanggang sa pareho silang maubusan ng lakas. Mabilis na nasira ang higante, ngunit patuloy na umaatake si Usagi gamit ang kanyang bilis at mga kamay na bakal. Tinawag pa niyang huwad na mahika ang kapangyarihan ni Adonis. Ginamit niya ang mga kamay upang ibigay ang huling hampas, ngunit biglang nagising si Deroka at hinanap si Adonis. Hindi niya makita at natisod siya, hanggang sa biglang lumitaw si Adonis sa harap niya, halos wala ng buhay. Kahit hindi nakakakita, alam ni Deroka ang nangyayari. Inihagis ni Usagi si Adonis at halos patayin, pagkatapos ay ginamit ang kanyang mga kamay upang parusahan at pahiyain si Deroka. Kinamuhian siya ni Usagi dahil siya lang ang natitirang tao sa mundo na may parehong uri ng mahika ni Dorothea. Isang flashback ang nagpakita kung paano unang nakilala ni Usagi ang reyna at ipinaliwanag kung bakit siya nabaliw sa pagkahumaling dito. Nakiusat si Deroka kay Usagi na patawarin si Adonis, pilit niyang ipinaliwanag ang nakaraan nito upang bigyang katuwiran ang kanyang mga ginawa. Pero tila kabaligtaran ang naging epekto dahil hindi siya nakumbinsi ni Usagi, bagkus nakumbinsi niya ang sarili na marahil nga ay karapat-dapat ang mga tao sa puot ni Adonis. Nasaksihan ni Adonis ang lahat at dito siya nakaisip ng kakaibang plano. Kahit hindi siya makagalaw dahil sa matinding sugat, alam niyang kayang kontrolin ni Deroka ang mga lalaki gamit ang mahika, kaya naisip niyang magpasailalim sa kapangyarihan nito upang muling makuha ang kanyang lakas. Kahit nangako si Deroka na hindi na niya gagamitin ang gayong mahika, napilitan siyang gawin ito dahil wala nang ibang paraan, kaya inengkanto niya si Adonis kahit nangangahulugan ito ng pansamantalang pagtalikod ng binata sa pagmamahal niya kay Chlo.
Sa sandaling iyon naramdaman ni Adonis ang mga alaala ni Deroka at agad niyang naunawaan kung bakit napakapuro at inosente ng babae. Dati siyang inaapi ng mga kasamahan dahil tinuturing nilang marumi ang uri ng kanyang mahika, kaya nangako siya sa sarili na hindi niya ito gagamitin sa masasamang layunin. Sinabi ni Adonis kay Deroka na kalimutan na ang mga masasakit na alaala at ipinaalala niyang hindi kailanman naunawaan ng mga iyon ang tunay na halaga ng kanyang kapangyarihan. Nagpasalamat siya kay Deroka sa pagsama sa kanya at hiniling na huwag siyang magpipigil sa paggamit ng mahika, kaya pinalaya ni Deroka ang buong lakas nito at tuluyang napagaling ang mga sugat ni Adonis. Naging halos di matalo ang binata dahil nakakuha siya ng walang hanggang enerhiya ng mahika, at nang muling harapin si Usagi ramdam ng lahat ang matinding pagbabago ng kanyang lakas. Nanginginig si Usagi sa takot habang paulit-ulit siyang pinapahiya ni Adonis hanggang sa tuluyan niyang mawala ang mapang-asar ng ngiti, at ang dating kayabangan ay napalitan ng takot. Sinubukan ni Usagi na magmakaawa, ngunit hindi siya pinansin ni Adonis at nagsimulang bigkasin ang isang mapaminsalang orasyon, sinabing hindi man lang alikabok ni Usagi ang matitira sa mundong ito. Sinipsip ng kanyang mahika ang lahat ng enerhiya sa paligid at bumukas ang isang dambuhalang portal sa langit, bumaba ang temperatura at nagsimulang bumuhos ang nyebe. Ipinaliwanag ni Adonis na ginamit ni Chlo noon ang parehong orasyon upang tapusin ang tagtuyot at nangako siya na balang araw gagamitin din ito upang ipagtanggol ang mga mahal niya. Sa nalalabing sandali sinubukang umatake ni Usagi gamit ang kanyang mga kamay na bakal, ngunit kontrolado iyon ni Adonis gamit ang yelo. At nang makita niyang malapit na ang kamatayan, sinubukan pa niyang kumbinsihin si Deroka na mamamatay si Adonis sa ganitong orasyon. Ngunit sinabi ng babae na kahit lahat ng yelo sa mundo ay hindi kayang papatayin si Adonis dahil napapaligiran siya ng apoy ng kanyang kaluluwa. Ginamit ni Usagi ang huling lakas para pigilan siya, ngunit huli na, tuluyang naisakatuparan ni Adonis ang orasyon at ang buong lugar ay binalot ng ganap na nagyayelong antas na tinawag niyang Absolute Zero. Natabunan ng yelo si Usagi habang lumitaw kay Adonis ang isang baluting gawa sa mahika upang protektahan si Deroka. Kumalat ang yelo sa buong rehiyon at maging ang mga taong nasa disyerto ay nakakita ng polar na alon na bumalot sa buhanginan. Nabahala ang pambansang ahensya ng intelihensya dahil nawalan ng komunikasyon ang kanilang direktor at na-detect ng mga satellite ang matinding pagbabago sa klima, kaya nagbabala si Oz na huwag maliitin ang alagad ng Ice Witch. Napuno ng nyebe ang buong disyerto na mistulang tundra, kaya nag-alala si Punch na baka sina Adonis at Deroka ang sanhi nito. Sa gitna ng katahimikan nagpakita si Chlo sa kanila na parang espiritu at niyakap sila ng may lambing, naramdaman ni Adonis ang yakap at nakita ang bahagyang anyo ng kaluluwa ni Chlo bago ito tuluyang maglaho. Napansin ni Deroka na may baluting mahikal sa kanyang katawan, kaya nagpasalamat siya kay Adonis at binawi ang mahikang ginamit niya rito, dahilan upang mawalan ng malay ang binata sa pagod. Sa huling sandali sinabi ni Usagi ang kanyang huling mga salita, bago tuluyang maglaho sa yelo, hiling lang niyang malaman ni Dorothy na ginawa niya ang lahat upang tuparin ang kagustuhan nito. Matapos iyon nangako si Adonis kay Deroka na gagawin niya ang lahat upang maibalik ang kanyang paningin. Samantala hindi alintana ni Dorothy ang nangyayari, patuloy siyang naglalakad sa imperyo at inaakit ang pansin ng lahat, halos sambahin siya ng buong lungsod kahit sa mga karaniwang bagay tulad ng pag-jogging. Pagbalik niya sa palasyo pinayuhan siyang mag-ingat ng kanyang mga tauhan, ngunit sagot niya na walang sinumang tao ang maglalakas loob na saktan siya. Nabubuhay siya na parang isang tanyag na idolo sa palasyo, lahat ay alipin niya at inihahanda na ang pahayag ng digmaan laban sa lahat ng bansa sa mundo dahil hindi siya papayag sa anumang pagsuway. Samantala ginamit ni Adonis ang pagkakataon sa tahimik na lugar upang humingi ng tawad kay Deroka dahil siya ang sanhi ng lahat ng nangyari sa kanya at sa mundo. Sinagot siya ng babae na mas naunawaan niya ito ngayon matapos niyang makonekta ang kanilang mga kaluluwa sa spell. Ngunit sinabi ni Adonis na huwag siyang mag-alala dahil kusa siyang nagpasailalim at hindi niya matatalo si Usagi kung wala ang tulong nito. Maingat niyang binalutan ng benda ang mga mata ni Deroka upang takpan ang kanyang pagkabulag at ito ang isa sa pinaka-emosyonal na sandali ng buong kwento. Inamin din niya na mas naintindihan niya si Deroka dahil sa mahika, ngunit nilinaw niyang hindi nito binago ang kanyang damdamin para kay Chlo, kaya tuluyang nabasag ang pag-asa ng babae. Gayunman hinawakan pa rin ni Adonis ang kamay ni Deroka, sinabing kailangan niya itong gabayan baka madulas ito sa yelo. At mula roon nagsimula ang kanilang bagong paglalakbay sa ilalim ng nyebeng walang katapusan, isang bagong simula sa gitna ng pagtatapos.